Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-15 ng Enero taong 2021. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagpapaabot sa inyo ng pagpugay at nagpapaalala sa inyo, kagaya ng paalala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, na tayo pong lahat ay palagi ang magsusuot ng ating face mask and face shield. And when you're out for your essentials, please observe the 2-meter distance. At saka po yung, kung hindi 2 meter, 6 feet. At saka frequent washing of the hands is advised with soap and water. At syempre, yung pong ating pangangatawan, kailangan alagaan natin. Ito'y palakasin po natin sa pamamagitan ng pagkain ng maraming masustansyang mga gulay, prutas, minom tayo ng maraming tubig, mag-ehersisyo, tayo po'y magpabilad sa araw, at tayo'y matulog ng tama at least 8 hours a day. Para meron tayong pananggalang sa coronavirus at kahit na ano pang variant ito. O pinag-uusapan yung variant yung pong Department of Health nagbigay ng paalala. Palagay ko na una itong programang ito nagpaalala sa inyo nung 1 linggo pa, nung una pa lang dumating yung sinasabing variant. Sinabi natin na there is no need to worry. Bakit kanyo? Kasi kahit na anumang variant yan, ganun din naman ang transmission. Yun din ang sinasabi ng Department of Health. Para pareho lang ang paglipat ng coronavirus or whatever variants we have. Siyempre, pag may nadapuan na isang tao yan, pwedeng lumipat sa ibang tao rin. So, anong solusyon? O ano pang solusyon? Di ganun pa rin. Magsuot ng face mask, magsuot ng lahat ng PPE na pwede niyong gamitin, yung mga frontliners, magsuot ng face shield, maghugas ng inyong kamay, at saka, magdistansya kayo ng 2 metro 6 na pie. Wala naman nung iba Saka palakasin nyo yung immune system nyo. That's the only way. Kaya wag ho tayong masyadong mangamba o magambala sa anumang variant na darating. May dumating na nga ho, hindi ba binibida natin sa inyo ng isang araw at saka kahapon na yung dumating galing sa Dubai na test na merong variant. Naka-ano sila ngayon? Naka-quarantine. At ito'y na-trace na rin. Marami na akong na-trace Katunayan, siguro yung 159 passengers na kasakay nila dun sa Emirates 332, mga 92 or 58% of them have been contacted by authorities. At 52 ang nag-responde na dun sa 92. 23 dun sa 159 passengers ang nakaupo po dun sa unahan, 4 rows sitting in front, at yung nasa likod naman at yung nasa kabila, sa side. Pero meron ding hindi nagre-respond. Kasi di ba may mga binibigay tayong mga telepono. Yung iba nagbigay yata ng hindi tamang number. Yung iba naman ayaw tanggapin, yung mga contact tracers. Pero yung mga nanonood sa atin, yung nakakaalam na sumakay doon sa ano nga uli yung eroplanong yun, para masabihan nyo yung mga kaibigan nyo na nakasakay dito. The plane is Emirates po ito, Emirates galing sa Dubai. EK332, Emirates EK332.
ito'y, kailan ba ito dumating? January 7, from Dubai to here. So pag meron kayong kakilala, kaibigan, nabalitaan, kamag-anak, na sumakay po dun sa Emirates, sabihin nyo, kontakin yung Department of Health. At baka sila nahawaan, di pa nila alam. Magdadala pa sila ng virus sa kanilang mga kamag-anakan. So, ulitin natin ang ating paalala na yun ang paalala naman ng DOH. Mag-ingat po kayo at palagi ninyong sundin yung minimum health protocols. Yung pong mga nagbiyahe na, wala masyadong problema yun dahil umalis na sila eh. Pero yung mga bumalik, nakasama dyan sa EK332, may problema. Pero ganun pa man, even assuming na nagkaroon po kayo ng virus, alam nyo, yung ating health system naman is robust enough to absorb yung mga COVID cases. Katunayan nga, hindi po ba yung ating recovery is quite high. Almost 90%. Kung hindi tayo nagkakamali, baka lampas pa. So, ang mahalaga lang, pag nalaman nyo, you feel like having a fever, or coughing, o hindi kayo makahinga, nahihirapan kayo, something's wrong with your throat, sabihin nyo na kagad sa pinakamalapit na doktor, patingin na kayo, at mag-quarantine na kayo, the best, quarantine, para maagapan kagad. Kaya yun ang paalala sa inyo ng programang ito, ni Secretary Francisco Duque, na kung maaari, yung mga nakasakay dun sa eroplanong yun na dumating noong January 7 sa Emirates, kontakin nyo po kagad ang DOH. Marami na pong bansa ang na-restrict yung travel ng mga galing dun sa mga bansang yun. Kasi nakita nilang may variants doon. And by the way, meron tayong kaibigan, nasa Amerika ngayon, nag-text sa atin. Kung gusto niya raw umuwi, pero he's trying to avoid the 14-day quarantine. Pero hindi ka ako pwede. Sapagkat mandatory yung 14-day quarantine. At hanggang January 31st po yun. Hindi pa natin malaman kung yun i-extend pa. So, depende. Kung ako naman yung kaibigan ko, umuwi ka na. Ay, ganun din naman yan. Anyway, kasama mo naman asawa mo, ulo muna kayo sa hotel. Enjoy muna kayong dalawa. Mahirap nang nasa abroad. Mas maraming COVID doon kaysa sa atin. Bakit naman kasi doon pa kayo nagpupunta? Kung sana nanonood siya ngayon, napapanood naman tayo sa Facebook sa Amerika. Anyway, natatandaan nyo, may binalita tayo yung Skyway. Kahapon, inaugurate na po ni Presidente Duterte yung Skyway na magkoconnect dun sa South Expressway, papunta naman North Expressway. Manggagaling po ito sa Buendia at papunta naman dun sa Monumento. At sabi ni Presidente sa kanyang talumpati, itong Skyway na binuksan kahapon, ito ay palalayain ang mga Pilipino dito sa napakatinding at nakaririnding traffic dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Maynila, lalong-lalo na dyan sa EDSA. Sapagkat, ay biro nyo, sa halip na dumakay ng EDSA, galing kayong
Buendia, o edi dito na kasi Skyway, if you're going towards the north, punta na kayo doon. Daan na kayo sa Skyway. Napakaluwag pa, o libre pa. Sa ngayon, libre. Subukan nyo. At sabi ni Presidente, ito ay isa lamang sa mga infrastructure projects na talagang pinursige ng Department of Public Works and Highways na matapos kasama siyempre yung private company na gumawa nito. Sino ba yun? Sino pa? Si Mr. Ramon Ang. Sabi po ni Presidente, today, the life of many may not really very comfortable. Maaaring ngayong araw na ito, yung buhay ng marami sa ating mga kababayan ay hindi napaka-komportable. Pero sabi ni Presidente, ang gusto niya talaga, ang hinihingi niya, magkaroon ng komportableng buhay ang mga kababayan natin. At pag ito'y patuloy na magkaroon ng ganitong mga infrastructure projects kung saan Filipinos will be freed from this gargantuan, vexing traffic jams that we experience every day. Bihira nang hindi mag-traffic sabi niya, sana ito'y tuloy-tuloy na. Alam niyo itong MMS 3 project, divided ito in 5 sections nung ito'y kinoconstruct. At ang elevation po nito ay 18.83 kilometer. At yung mga dyan sa Makati, alam na alam nila ito. Pagkat dyan sa Buendia, manggagaling ito. Papuntang Balintawak. At alam niyo ba kung ilan ng mga bihikulo ang pwedeng dumaan doon? At kung ilang bihikulo ang matatanggal niyan sa EDSA? Mga 55,000 vehicles po, araw-araw. And because of that, this will reduce the travel time. Dati-dati, buti talaga kayo ng 2 oras mahigit yan. Ngayon, pwede ng 15 minuto o hanggang 20 minutes. Kaya malaking ginhawa po ito. Sabi nga ni Presidente, nako, ilang taon na tayo'y nagtiis dito sa problema ng trafiko sa National Capital Region. Pero pag ito ay natapos na, marami yung mga ongoing projects tayo, mga Skyway. Sabi ni Presidente, sigurado, pag natapos lahat yan, wala, ayos na yan. Laking comfort sa ating lahat. At pinapurihan niya po ang Department of Public Works and Highways dahil sa kanyang mapursiging pagtatrabaho at yung kanilang pagko-cooperate upang maging matagumpay ang paglulunsad nitong MMSS 3 project. Ito raw ay dahil na rin sa ito'y testamento ng efficiency, reliability, and sustainability ng proyekto ng administrasyon na tinaguriang Build, Build, Build Infrastructure Program. Sabi po ni Presidente sa kanyang talumpati, as we marvel at this great feat, I hope that we in government will be reminded of our responsibility not only to ensure the timely completion of all public infrastructure projects, but also to shield the public from all forms of inconvenience during the construction. O, ano sabi niya? Ilagay natin sa wikang Pilipino. Habang daw tayo ay
humahanga at nalulula dito sa magandang proyektong ito. Sana raw tayong mga nasa pamahalaan ay mapaalala yung ating mga tungkulin na yung pong mga proyekto natin, magawa natin, maisagawa natin, malikha natin sa tamang panahon o oras para ang ating mga kababayang publiko mapaliligaya natin, mapapalaya natin dun sa kanilang walang katapusang paghihirap at pagdaranas na maestran dyan sa traffic na hindi gumagalaw. Kaya pinangako po ni Presidente Duterte na ang kanyang administrasyon ay pagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga infrastructure projects sa ilalim ng Build, Build, Build program upang ang Pilipinas sa ngayon sa kanya ay maging inclusive, robust, maging malusog at prosperous, maging masaganang bansa na magiging proud yung ating mga anak pagdating ng panahon. And sabi ni Presidente, to the Filipino people, let me assure you that this administration will continue to pursue our Build, Build, Build program guided by the highest standards of integrity, transparency, and accountability. Itong administrasyon po ni Presidente Duterte sa ngayon sa kanya ay patuloy na tutuparin at tatapusin yung Build, Build, Build program. At ito ay aalalayan ng pinakamataas na standard ng integridad at yung transparency yung tinatawag. Wala kang itatago dito. At accountability, kung nagkamali ka, siguradong pagbabayaran mo. Yan ang sinasabi ni Presidente. O teka muna, bigyan muna natin ng konting paalala ang ating istasyon. Balikan po natin ngayon. Alam niyo po dun sa speech ni Presidente, meron siyang pinapurihan. At yun ay ang Department of Public Works and Highways ni Secretary Mark Villar. Kung matatandaan po niyo, mga 2-3 weeks ago lamang, pinulaan niya itong departamentong ito dahil merong mga napabalita at sa investigasyon lumalabas may mga korupsyon. Yung mga ilang mga empleyado nito sa iba't ibang purok ng bansa. At hindi po ba inutusan ni Presidente si Secretary Villar na imbestigahan ito at gawan ng paraan at tanggalin sa pwesto o ilipat yung mga taong pinaghihinalaan at merong mga ebidensyang ito'y sangkot sa mga katiwalian, kutsaba sa mga kontraktor, pati na may mga miyembro pa ng Kongresong nabanggit, di po ba? Kaya sabi ni President, I'd like to congratulate Secretary Villar for initiating a total revamp sa DPWH and there will be more to come. Kaya kinongratulate niya po Secretary Villar dahil ito'y naglunsad ng talagang total revamp. Pinagpalit-palit niya yung mga naka-assign, ang iba tinanggal niya. Sabi ni Presidente, may darating pa yan. At sa kanya, sarili, sabi niya, I will dedicate the remaining years of my mayorship dito sa korupsyon.
O, kita mo naman itong mamang itong presidente natin. Salit na sabi niya, I will dedicate the remaining years of my presidency. Mayorship eh. Talagang ayaw niya. Ayaw niya tawagin siyang presidente. Kaya ayaw nga tumakbong presidente, di ba? Kaya hanggang ngayon, mayor ang gusto niyang tawag sa kanya. Yun daw kanyang mga natitira pang taon ng kanyang mayorship o pangulungan. Ilalaan niya, panahon niya sa pagtigil, pagsira, pagsawata ng mga katiwalian. Talaga, uupakan ko kayo. The usual Duterte language. Yan po ang sinabi niya dun sa kanyang inauguration speech sa Skyway Stage 3 project. Kung saan, nandun din si Secretary Villar, nandun din si si Senador Bongo, nandun din si Executive Secretary Medy Aldea, kita rin natin si Transportation Secretary Art Tugade. Sa ngayon po naman kay Secretary Mark Villar, tinanggal niya yung 14 na personnel na inakusahan ni Presidente Duterte na tumatanggap ng mga kickbacks. Ginalanan po ito ni Presidente, di ba? Yan sa mga government infrastructure projects. He said he would also reshuffle employees to curb corruption. Alam nyo, meron akong nakausap, nagpunta rito sa opisina, talagang isinusumbong, kahit antindi talaga ng corruption dyan sa, sa mga projects na yan. Ito daw, kasi contractor ang kausap natin Alam niyo po ang sabi sa akin, hindi pa dumarating yung project, nagbibigay na kami ng pera. 10-20%. Pati dun sa congressman. Sabi ko, paano napasok congressman yan? Sila ho ang may mga hawak. Basta, SOP ho yun kaya nagbibigay kami. Paano ka ako? Kung nagbibigay kayo ng umaabot ng 30%, ilan na lang natitira natitira dyan sa budget para sa construction work. Sa totoo lang halos wala pang 40%. Ayun, kaya pala, lahat ng mga proyekto ng gobyerno, pag yun ay hindi mo nabantayan. Like halimbawa, yung road widening, yung road construction, yung bridge, o kaya ang daming mga di po ba, inferior yung quality kasi nga, kung yung budget mo 100 milyon, pagkatapos 30-40 milyon na lang ang gagastusin mo, di syempre, talagang sira ang proyekto mo. So, sino nagsasuffer? Di yung mga Pilipino nagbabayad ng tax kasi ninakaw na pala. Yan ang problema. Kaya si Presidente talagang galit na galit dyan sa corruption. Sana daw, sabi ni Presidente, yung kanyang successor ay magiging forceful and resolute to confront this almost evil practice of contractors getting kickbacks from projects. Sana raw yung susunod sa kanya. Sino kaya yon? Kung si Sara Duterte yun, definitely forceful yun. Maging, rin daw, may political will nalabanan ng korupsyon. Kaya yun daw mga ongoing project. Abangan nyo pa, marami pang tatanggalin natin yan. Kaya pag nawala na rin siya sa Panguluhan, kailangan yung sumunod. Medyo ayusin. Kailangan magaling mag-control. Kung matatandaan nyo, nung 2 buwan na nakakaraan, 2 buwan na, October, November, December, January, 3 months ago, nag-i-issue ng memorandum dyan sa Justice Department kay Secretary Maynard Guevara. Natingnan mo itong mga anomalya dito sa mga state agencies. Hanggang matapos ang termino ko sa 2022. At binigyan ng kapangyarihan yung DOJ na siya ang mag-determine kung totoo o hindi ang aligasyon at
ugnayan siya sa mga iba pang ahensya ng gobyerno upang matuklasan nila, matigil na nila itong korupsyon. Paano nga kaya titigilin niya korupsyon sa mga projects? Ako, ang naiisip ko dyan, huwag niyo nang bigyan yung huwag niyo nang bigyan ng pera yung mga members ng Congress. Kailangan ibang ewan ba natin, hindi na talaga mawala. Ang problema kasi, yung mga budget yung mga members ng Congress eh. Tanggalin nyo kaya yun. Hindi wala na silang pwedeng pamigay o kunin. Anyway, sabi ni Presidente, sana yung mga opisyalis sa gobyerno nakikinig sa akin. Ito raw memorandum niya kay Justice Secretary Menardo Guevara. Ang iimbestigahan hindi lamang yung DPWH, lahat ng aligasyon sa buong pamahalaan. Ayun po ang sinabi niya. Katunayan, meron pa siyang babala. Anong babala niya? Doon naman sa mga judges na mga nag-i-issue ng mga court orders, temporary restraining order na hindi tuloy maipagpatuloy yung construction ng mga proyekto. Kaya nagbabala siya, sabi niya itong mga West na ito. Siyempre, ang duda, kaya nag-i-issue ng restraining order yan kasi tumatanggap ng pera. Sabi niya, magkakaroon ng repercussion pag ito ay ginawa nyo sapagkat sinisira nyo yung pag-unlad ng bansa. Pinipigil nyo. Kaya kung gusto nyo ng malinis na pamahalaan, sabi ni Presidente Duterte, judges, huwag kayong mag-issue ng TRO unless na talagang dapat merong compelling reason sapagkat buhay mo ang nakataya. Huwag mo, sabi niya, huwag mo addressing the judges, ha? Pinapatungkulan niya yung mga judges. Huwag mong gawin, huwag mong subukan kasi mag-aaway tayo. Either I will not allow you to stop it, mapapahiya. Bubulyawan pa kita sa publiko. Di ba? Hindi nyo, alam nyo naman si Presidente. Walang sinisino-sino yan. Pag nagalit yan, ngangalanan ka, mumurahin ka pa. Dapat lang, deserving. Kasi sa kapal ng mga balat, mukhang hindi tinatablang o hindi mumurahin sa publiko, hiyain. Kaya ito si Congressman Joey Salceda, yung kababayan natin sa Albay, maghahain ng isang bill, panukalang batas, na bibigyan ng presidente raw na hindi na maaari mag-issue ng TRO sa mga infrastructure project sa ilalim ng Bill program. Kailan ito nakabilbil sa committee level kasi baka merong question sa legality, constitutionality nito. Yun ang, kaya yung mga revolutionary government advocates, kaya gusto nila ng revolutionary government Hindi mo na kailangan. Pag revolutionary government, the president can do a lot of things. Anyway, ibang topic naman yon. Pag-usapan na natin itong kung sino ang heir apparent. Sino kaya ang pwedeng pumalit kay Presidente? Sabi niya, umaasa raw siya na yung kanyang successor maging resolute para ma-prevent yung mga corrupt practices dyan sa Department of Public Works and Highways. Sana daw yung susunod sa kanya, will also go after officials involved in anomalous biddings
for infrastructure projects. Yung mga dyan, lalong na sa mga district engineering offices, nandyan ang korupsyon. Kung si Sara Duterte, ay sigurado, wala. Takot lang nila kay Mayor Sara pag ito naging presidente. Ang problema, ayaw ni Presidente patakboy si Sara. Si Sara naman, sabi niya, pinuntahan ko si Presidente January, sinabi ko sa kanya, hindi ako tatakbo. Anyway, alam niyo, gaya nga ng sinabi natin, yang si Presidente, mulat sa pool, ayaw talagang tumakbo niyan. Gusto niya magretiro na, hindi ba? Took me 10 years to persuade him to run, to convince him, to egg him, to vex him. Kaya lang yan pumayag nung nagkaroon ng people's clamor. Sabi naman ni Presidente, ang problema niya mga clamor na yan. Pag ikaw na nakaupo, makikita mo, nag-iisa ka lang na sa dagat. Nag-iisa ka, wala kang katulong. Kaya ayaw niya na maging presidente, kaya ayaw niya yung kanyang anak na maging presidente. Ang kinayayamutan niya pa, dahil nung minungkahi niya na magkaroon ng extension ang konstitusyon, o rather magkaroon ng amyenda, yung konstitusyon. Nako, yung mga kritiko, bigla na nagpalipad ng mga haka-haka. Yan si Presidente, gusto niya mag-extension ng kanyang term. Kaya galit na naman siya, nagmumura na naman siya. Sabi niya, my God! Maski ibigay mo sa akin yan on a silver platter, maski ibigay mo sa akin libre another 10 years, sabihin ko sa iyo, PI mo. Yun na lang yan. Tapos na ako dyan. Totoo yan. Ay, di ba, binibida ko sa inyo, 2 beses nang nilayasan kami sa kabinete. Ayaw na maging presidente. Talagang ayaw niya. Kaya lang talagang, alam niyo, pag itinagda ng mga Diyos ng tadhana yung pagiging pangulo mo ng bansa, talagang kahit na ayaw mo, hindi po pwedeng hindi ka tumugon din eh. Kasi yung sambayanan, umaasa sa'yo, at binigyan mo naman ng konting pag-asa, pagkatapos iiwanan mo, ay talagang duduraan ka dyan sa grave mo. Yan yung sinabi ko noon eh, sa mga artikulong nilabas ko. Sabi nung dyaryo, yan daw statement ni Presidente, dumating yon amid the concerns that the constitutional amendments that are being pushed by Congress would extend the terms of incumbent officials, including lawmakers and the President. And apart from the extension, sabi nung news, there has also been a growing clamor for a Duterte tandem in 2022 national elections. At yung mga kaalyado daw ni Presidente, kasama daw ang inyong lingkod, ay hinihikayat si Davao City Mayor Inday Duterte Carpio at ang kanyang ama, ito nga si Presidente, na tumakbong Presidente, hindi si Presidente. Sa totoo lang, ideya lang ho yun. At hindi nga original na ideya yun. Hindi ba sabi ko sa inyo, ideya yun ng mag-ama nung sila'y tumakbong mayor at vice mayor sa Davao. Pero talagang ayaw ni Presidente. Nung kausap natin siya nung New Year's Eve, ayaw niya talaga. Ayaw niya tumakbo. Ayaw niya rin ng anak niya. Pero ulitin natin. Ayaw niya rin nun, di ba? Pero talagang paghiningi ng pagkakataon, anybody will rise to the challenge of the call of the times. Ayan ang tandaan. Sa kasaysayan ng mundo,
ngayon at nakaraan at sa mga susunod pang taon. Pag meron ng panawagan ang panahon na ang isang tao ay tanggapin ang hamon ng kasaysayan na maging leader ng isang bansa, wala hong magagawa yung tao. Lalong-lalo na pag nagdadagundong at nagsisisigaw ang taong bayan na ikaw ang maupo dyan, kailangan ka namin. O, yan o ang regla niya. Kaya sabi nga natin, que sera, sera. What will be, will be. May sagot na si Davao City Mayor Sara Duterte dun sa payag ni Presidente. Kasi sabi ni Presidente, yung panguluhan na yan, hindi pwede sa babae yan. Hindi pwede sa babae kasi ibang emotional composition ng mga girls. Naku, baka because of that mahimok na tumakbo si Mayor Sara to prove you wrong, Mr. President. Alam naman ni Mayor Sara, wala naman kami napag-usapan sa gender. Pero di ba may naging presidente naman tayong babae? Si Gloria Macapagal Arroyo. Kung titingnan mo naman yung mga critics natin, malaki nagawa niya sa ekonomiya, nilatag niya. Kaya nga, alam niyo ba, nagkaroon tayo ng recession, kaya tayo hindi naapektuhan kasi daw yung mga economic policies ni President Gloria Macapagal Arroyo nung panahon niya, maayos, kaya na-stabilize tayo. Paano rin ang ginagawa ngayon ni Presidente Duterte? Kung sa start ng kanyang presidency, hindi siya naging frugal, yung kanyang mga patakaran, policy, sabi ni Senador Sani Dominguez, wala. Lumarga tayo, bagsak na bagsak tayo. Pero si Sani Dominguez, alam niyo naman si Sani, magaling, eksperto sa ekonomiya. Ayun. Magaling mga economic managers natin. Atin, doon si Secretary ngayon, ano na siya, sa Central Bank Governor, si Ben Jokno. Dati, nandun din si Ernie Bernia. Sino pa? Secretary Ramon Lopez. Si Secretary Cusi. Mga galing yung mga economic managers. Ngayon, si Secretary Cua, batang-bata, pero mahusay. Kaya tingnan po natin. Let us see how the fortune cookie crumble. Tingnan natin. Ito na naman si Trillanes. Talaga si Trillanes. Talagang magaling din itong mang-asar Kaya si Presidente, nabanata na naman siya. Kasi, meron na naman itong mga pinalipad na kritisismo kay Presidente. Ito raw si Presidente, kunyari lang daw, corruption campaign. Pero sa totoo lang daw, ito nung number 1 daw na corrupt. Pati si Senador Christopher Bongo, sinama niya. Kasi daw yung frigate deal ng Armed Forces of the Philippines, ito inilabas nito, napatunayan ng kasinungalingan lang ito. Pero inuulit na naman itong napaka walang modong Trillanes na ito. Kaya galit na galit si Presidente, sabi niya, every transaction, lahat, pati yung sinasabing barkot, itong PI mo. Aso talaga ito si Trillanes, sabi ni Presidente. Andyan na yung nakaparking na yun. Sila yung nagbili. Tapos ito, nagyayaw-yaw. Ako, pati si Bong. PI ka talaga. Loko-loko talaga. Para kang aso, walang utak. Sabi niya, Presidente Duterte. Talaga itong... Sabi ni Trillanes kasi, paano naman ako maniniwala? Sabi niya,
tatanggalin yung isang opisyal. Tapos pag nawala na yung mga usap-usapan tungkol sa opisyal na yan na tinanggal, ibinabalik. Sabi niya, hindi ba pag nasa kumpanya kayo, sabi niya, pag ikaw ang presidente ng kumpanya at alam mo na may kalokohan yung empleyado mo, tatanggalin mo. Pero itong presidente, hindi niya tinatanggal, binabalik niya. Kaya alam daw natin na kasabot siya. Wrong. Yung logic mo Hindi ba sinabi na ho natin? Yung mga tinanggal ni presidente sa posisyon, kung hindi tungkol sa corruption, pwede niyang ibalik yon. Kasi kung tinanggal niya man yon, it only shows na hindi siya fitted for that, hindi siya fit for that position. Mas magandang ilipat siya sa iba. Meron siyang ibang kakayahan na naaayon doon sa bago niyang posisyon. Kasi kung corruption mo yun, ay hindi na nakakabalik yan. Hindi ba? Lahat ng mga tinanggal niyang corruption, narinig niyo naman nakabalik? Hindi. Sinasabi niya naman pag nilipat niya, hindi corruption ang issue rito. O, kaya pag binalik, tsaka alam niyo itong si Trillanes, nagtatapang-tapangan lang ito, napakaduwag naman ito. Bakit kanya nasabi natin yan? O hindi ba, naglunsad siya ng coup. Punta doon sa hotel sa Makati. Kala mo, tapang. Nakarinig lang ng putok, sumurrender ka agad. O, yun ba yung matapang? Sinungaling pa. Tatatandaan nyo, nung kakandidato si Presidente Duterte, hindi po ba inilathala niya dyan sa Daily Inquirer na yan. Isa pa yung dyaryo niya. Na si Presidente raw ay merong limpak-limpak na salapi dyan nakadeposito sa BPI. O hindi ba? Ano ang nangyari doon? Di ba ako po nag-abogado kay Presidente noon? O pinasinungalingan natin. Pumunta tayo doon sa BPI dyan sa Ortigas, lumalabas, yung milyon-milyon na sinasabi niya, yung pala 16,000 lang ang pera ng presidente o ng Mayor Duterte. No? Tatatandaan niyo yung ano pa ba yun? Yung Matrix, yung mga bikoy-bikoy, ayun, kagagawa niya rin yun. Fake pala. Pati nga yung sa International Criminal Court, yung hinahain doon. Sino ba yun? Si Attorney Jude. O hindi ba sabi nung Attorney Jude na ginamit niya? Kagagawan din ni Trillanes. Maswerte nga ito at di pa nakakulong. Mabuti naman at wala na siya sa Senado. Ano kaya? Tumakbo ka kaya? Tingnan natin kung paano ka tatanggapin ng mga Pilipino ngayon. Para marami ka ng bola noon nung unang takbo Tingnan natin. Anyway, teka muna. Tayo magpahinga ng sandali. Mukhang nakalimutan na naman natin ang mag-break. We'll get back to you after a short break. O, puntahan naman po natin, ito na naman, yung kontrobersya na naman sa bakuna. Itong mga oposisyon. Itong si Kiko, Senador Kiko. Nananawagan siya, cancel nyo na yung pagbili ng Sinovac. Kasi hindi naman mahina ang efficacy nito, effectiveness nito. Tapos sabi niya, diyan sa Brazil,
Lumalabas, disappointing 50.4% lang. Yung Chinese Sinovac vaccine. At sabi niya, mas mahal pa ito. Kaya kinakailangan yung DOH, i-cancel mo na yung pagbili ng Sinovac. Yan, this is Senator Lacson. Nagtataka siya, bakit ba? Sabi niya, yung ating pamalaan parang ang chosen one. Kahit na hindi pa raw nag-a-apply ng emergency use authorization. Nag-apply na ho. Ang huli yata sa balita si Senator Lacson dito. Pinapaboran daw yung Sinovac. Pero sabi naman ni Secretary Charlie Galvez, in-advise niya na mag-apply. Kaya naman sabi nila, kikita mo na, talagang yan ang chosen one. Alam nyo, hindi ko naman kayo maintindihan. Bakit ba pinag-iinitan nyo naman itong porket galing sa China? Hindi ba pinaliwanag na nga natin sa inyo na kailangan makakuha tayo ng bakuna sa lahat ng pharmaceutical companies na lumikha nito. Dahil nga, sa dami natin, 110 milyong Pilipino tayo. Kulang nga yung supply dahil kinuha na, naunahan na tayo. Ba't naman tayo maunahan? Bakit naman hindi? Sila yung may mga pera. Saka siyempre, unahin ng mga pharmaceutical companies yung kung saan sila base, yun ang unahin nila. Pero itong Sinovac, merong sinasabi rito na maganda ang record nito. Halimbawa, unang-una, sino ba yung presidente na, si Indonesia. Hindi ba nagpa-Sinovac si Joko Widodo? Presidente, nagpa-Sinovac siya. Pabakuna siya ng Sinovac. Sa Turkey, Sinovac din ang tinuturok dyan sa Istanbul. Pag-umpisa na po sila. Binigyan na nila yung mga health workers nila. At nationwide na ang rollout nito. Dyan po sa Turkey, 23,000 na namatay dyan sa kanilang bansa. At meron silang 2.3 million na nahawaan. Infection. Mula pa noong Marso. Pagkatapos meron silang 10,000 na bagong mga kaso ng coronavirus. At alam niyo ba, araw-araw may namamatay sa kanila ng 170 deaths every day. At ito'y matapos ang weekend lockdowns and nightly curfews. Kaya umorder po sila ng 50 million doses of Sinovac coronavirus vaccine. At nakatanggap na sila ng 3 milyon. O pati nga yung Sputnik V vaccine sa Russia, mukhang kinakausap rin nila. At saka hindi naman totoo rin na, sabi ni Senator Kiko, napaka-mahal. Sabi ko ni Secretary Charlie Galvez, hindi mahal, binibigyan nga tayo ng best price. Kung mga presyong kaibigan. Pero alam nyo, regardless kung mahal yan, mura yan, ang mahalaga, effective ba yan? Para pareho lang ho yan. Di ba sabi nga natin sa inyo kahapon, at sabi ni Presidente rin, yung mga nag-workout ng mga corona ng mga bakuna. Magagaling yan. Yung nga mga linya nila, mga researchers nila, mga scientists. They're working on one particular virus. At meron yung mga clinical trials yan. May phase 1, phase 2, phase 3. At hindi naman yan makalulusot sa mga food and drug offices nila sa iba-ibang bansa. Kung hindi, nagkaroon ng mga matitinding trial yan. Saka,
kayo naman. Sintido ko mo naman yan. Eh, ba't naman magpapaturok yung mga, kaya sa Amerika, paturok na sila ng Pfizer, ilang milyon na, 7 milyon nung isang araw, siguro baka ngayon, 8 milyon na. Sa UK, ganun din. Tayo, ang attention ho natin, mangakuha tayo talaga ng mga bakuna para sa ating mga health workers, mga frontliners, mga mahihirap nating mga kababayan. At talagang nagpupursigi po tayo dyan, ang ating pamahalaan. Kaya kay mahal yan, kay mura yan, ang mahalaga, effective ba yan? Hindi ho yan ang problema natin, di ba? Ulitin ko na naman. Ang problema natin, marami nga ayaw magpabakuna eh. Yun nga ang malaking problema natin. Hindi po ba? Biro mo, mo-order tayo ng maraming bakuna. Yung pong Pfizer sa Moderna, di ba? Ang problema nga noon, kailangan nila ng certain freezing temperature. At may problema nga tayo sa mga storage. Ngayon, meron na tayo noon. Meron na sa Maynila. Meron pa sa ibang syudad. Kung madali sabi, ready na nga tayo. Ready tayo kahit na ano pang... Ang problema talaga natin, pag nandiyan na, yung mga ating mga kababayan gusto magpabakuna. 47% nga ang pulse survey, ayaw. At yung 21% undecided. Which most likely, pag undecided ka, ayaw mo. O, hindi may 50% yun. Yun dapat ang concentration yung mga senador. Kayo'y manawagan, magpaliwanag, makiisa sa panawagan na hindi, okay yung bakuna natin, okay ang mga binibili natin. Eh kayo naman, para namang hindi rin kayo nag-iisip, banatan nyo sila Secretary Charlie Galvez. Bakit naman ito pipiliin yung hindi effective? Ano ba kayo? Eh siyempre magpapabakuna, pamilya na rin nila yun eh. Bakit naman unahin yung less effective? Kayo, makakuha lang kayo ng, makapula lang kayo eh. Bira kayo ng bira. Hindi nyo na ginagamit yung mga sentido komon nyo. Natural, hahanapin nila dahil sila rin magpapabakuna eh. Hahanapin nila yung the most effective. Kung makakuha tayo ng mura, okay lang. Kung hindi naman, bilhin pa rin natin. Basta kailangan magkaroon tayo para makabalik na tayo dun sa matagal na nating hinahanap na normalcy. Kaya magtulungan tayo. Huwag na tayo. Makakita lang kayo ng konting diferensya, pinalalaki nyo na. They're making a mountain out of a molehill. Kaya yung tripartite, yung ugnayan ng LGUs, national government, saka yung mga pharmaceutical companies, maganda yun. Yung mga LGUs, meron din silang pera, gusto rin nilang bumili. Mabuti nga yan para ang kailangan lang talaga, coordination. Para hindi magka-doble-doble, walang masayang na mga binibili natin. Kaya mabuti yan, meron na tayong mga listahan, kung sino. Pero kailangan meron kayong listahan ng mga ayaw. Para doon tayo mag-concentrate sa mga ayaw. Ikayatin natin, sama na kayo. Mamaya. Pagdating ng panahon pupuntahan namin kayo sa wake ninyo. Kasi hindi kayo nagpabakuna. Hindi po ba? O, isa pa nga pala. Hindi ba how many weeks ago, sinasabi nila, Chinese na naman, Chinese na naman. Yan ang inuuna natin. Yan ang unang darating. O, tingnan nyo. Ang una palang darating, Pfizer. O, biro nyo yan.
Tandaan niyo yung Pfizer, sinabi nila, o yan, nabulilyaso yung Pfizer. Yung pala, Pfizer ang unang darating na bakuna dito sa ating bansa. O di lahat ng mga haka-haka nyo, pamali-mali. Hindi po ba? Yun ang nga sinasabi natin na ang hihilig kasi basta na lang makapagbigay ng pahayag. Hindi na nag-iisip. Anyway, binigyan ako ng emergency use authorization yung Pfizer. Kasi na-review na nila yung effectiveness nito. At yung mga condition for the issuance of the EUA, presente naman. At yung paggamit ng bakunang ito, mas outweigh the known potential risks. Yung mga naririnig yung mga risks, o yung mga consequence, ano lang ho yun? Kumbaga, natural daw yun na magkaroon ka ng mga, halimbawa, biglang sumakit yung arm mo, medyo nakalagnat ka, ordinary naman daw yung pag binakuna ka, ganun. Kahit ako, binakuna ako nun, nagkalagnat din ako, wala naman, hanggang ngayon, buhay na naman ako. Kaya, antayin na ho natin. Yan ang magandang balita. Merong mga bakunang darating, ang ating pamalaan ay ginagawa ang lahat upang makalikong tayo ng pera pambili at makakuha tayo ng maraming bakuna para mabakunahan natin ang ating mga kababayan. In the meanwhile, Secretary Martin Andanan, yung departamento mo, yan ang talagang dapat nangunguna sa information campaign. At dapat sumama lahat ng mga dyaryo dyan, mga radyo, mga telebisyon. Educate yung mga nagdududa, yung mga agam-agam sa kanilang mga isipan. Mukhang inabot na naman tayong oras. Ilang minuto pa ba tayo? 2 minuto o 1 minuto na lang. Paano ba yan? Ano pa ba? Teka muna. Meron akong nabasa tungkol dun sa Dasera case. Ano bang latest sa Dasera case? Yung pong hotel, yung City Garden Grand Hotel, nako, nasuspensyon. Sinuspindi ng DOT kasi tumanggap sila ng mga nag-check-in na dapat kasi quarantine lamang yun Hindi kasama sila doon sa staycation na pwede kang tumanggap. Mga 15 hotels na malalaki lang ang pinayagan, mga 4 to 5 star hotel. Kaya ng Grand Hyatt, Makati, Okada, Shangri-La sa Port, Joy, Soler, Noah, Peninsula, Hilton, Sheraton. Yan lang ang pinayagan. Kaya, ayun, suspendido sila ng 6 na buwan. Meron pa silang fine na 10,000 pesos. Kalit naman. Bakit 10,000? Bigyan nyo ng para matuto. 500,000. Di ba? Anyway, inabot na po tayo ng oras. So, pansamantala pong magpapaalam ang inyong lingkod, Salvador Panelo. At nagpapaalala, gaya ng paalala ni Presidente Duterte at ng DOH, tayo po'y magsuot palagian ng ating face mask and face shield. At tayo'y maghugas ng ating mga kamay, palagian ng sabon at tubig ng 20 segundo. Tayo po ay magdistansya sa ating mga masasalubong, makakatabi sa ating paglakad sa labas. 2 metro. Yan ang sinasabi ng World Health Organization. 2 metro o 6 na pie. And syempre, yun ang talagang prevention na tinatawag. Strengthen our immune system. Palakasin mo natin. Let's
talagang dapat talaga kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain lang. Huwag na ho yung mga junk foods. Sakit lang hinahanap natin doon. Mag-ehersisyo din po kayo. Uminom ng maraming tubig. Matulog ng maaga, matulog ng tamang oras, at least 8 hours a day. And of course, when you sleep and wake up in the morning, ito talagang gawin na nating permanente araw-araw. Tayo po'y magpasalamat sa dakilang lumikha. Sino man siya sa pagkakilala natin. Jesus Christ, the Almighty God. Si Allah ng Muslim. O yung sa mga Buddhist naman, si Buddha. Sino man siya. Pasalamat po tayo. At binigyan tayo ng buhay at dinudugtungan ang buhay natin araw-araw. At panalangin tayo, nagabayan po tayo sa lahat ng kilos natin dito sa balat ng lupa. Hanggang bukas na muli. Alas 2. Ano ba ngayon? Biyernes ngayon. So, ibig sabihin, 1:00 tayo bukas. Sabado 1 to 2 tayo. Nasa PTV4 tayo at Facebook. Sunday, ganun din, 1 to 2. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.